Ang hindi naman matindi. Ang tingin ko nga mali or maduming galaw ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at ng mga Duterte vloggers. Yan ko tuloy ng vlogger kasi nakikita naman natin sa social media yung kanilang mga batikos sa mga kongresista. Ngayon po ay 2 congressman o 3 congressman ang binabatikos nila. Una o isa dyan si Congressman Saldico, chairman ng Committee on Appropriation. At Stella Kimbo ng Marikina, senior vice chairman ng Committee on Appropriation, gumagawa ng budget ng gobyerno. At chairman ng Committee on Human Rights, member ng Quadcom, Congressman Benny Abante ng Maynila. Si Saldico, binabanatan nila dahil ito po yung nagsabi na hindi tama na hindi magpaliwanag si Inday Sara Duterte sa kanyang mga budget na ginamit noong nakaraang mga taon. At higit sa lahat, itong si Saldico ang siyang makapangyarihan sa Committee on Appropriation sa Kongreso at malapit kay Speaker. Kaya siya ay sinisilip yung mga pagkatao at kayamanan. Hindi nila yata alam, para sa inyong kaalaman, ingat kayo, mayaman talaga yan si Saldico. Matagal lang businessman niya nung araw pa. Naalala ko, panahon pa yata ni Ramos at Gloria Macapagal Arroyo. Isang malaking kontraktor yan sa bansa, hindi lang sa Bicol. Baka hindi nyo alam. Talagang mayamang mamabatas yan. So, paalaala lang. Si Kimbo naman, dahil siya po yung senior vice chairman ng Committee on Appropriation, kaya sabi ko mali sinisilip yung mga relo, damit at mga bag. Anong kinalaman ng mga gamit na yan doon sa pagiging mambabatas? Malay mo, may sariling pera yung pamilya. Dati rin congressman ang asawa nun. May mga negosyo siguro sila, kaya nakakabili ng mga gamit. Pagka ang tinalakay ng mga taga-suporta ng Duterte ay mga personal na gamit ng isang politiko, yan ay desperadong galaw. Yan ay below the belt na galaw na pwede pa kayong masilip doon sa cybercrime o cyber libel. Kasi paano nyo mapapatunayan na sila may mga alahas, may magagandang damit at bag, ay yan igaling sa illegal. Kasi gano'n ang gusto nyo paulutangin Nagmamalinis daw pero maluho sa katawan. Anong pakalam yung sa luho ng isang tao kung meron namang kakayanan? Kaya may pagkalibelo po yan. Ganoon kababaw ang galaw ng mga nasasaktan sa ginagawa ng Kongreso na pinaninindigang ang pera ng bayan dapat ipaliwanag ng kahit na sino kung saan nila ginamit. At yun ang problema ni Inday Sara Duterte. Hindi niya may paliwanag ang confidential at intelligence fund. At iba pa yung kanyang attitude at pag-uugali o style sa pagharap sa Kongreso na para pang dinidiktahan niya ang mga congressman at kung ano ang gusto niya, yun ang masusunod. Di ba? Sa 2 beses na siya nagpunta doon sa hearing, ay talagang ibang-iba ho ang dating. Parang hindi siya nangangailangan. Okay? Ang pangatlo na binubugbog nila ay itong si Congressman Abante na chairman ng Committee on Human Rights, na alam naman nating aktibo yung kanyang komite doon sa issue ng di umano'y paglabag sa karapatang pantao ng nakaraang administrasyon. Ngayon At pati active din si Abante doon sa paghahanap sa budget na ginamit ng Office of the Vice President, Inday Sara. Ngayon bahay, kotse, at pati ngayon mayroon pa silang ilalabas na masagwang picture sa isang personalidad na pastor at saka po politiko. Kasi nilalabas nila, ayaw ko nagpakita pero nakita ko na po na parang nakahubad si congressman, siguro nainitan kung ano man, pinapalabas na masama. Masama bang magpalit ng damit? Masama bang magpakuha ng picture kung nakahubad ka at kung nandun ka naman sa beach o na kung saan lugar? Masama naghubad si congressman sa loob ng session hall o naghubad si Congressman Abante sa Quadcom hearing. Yun, hindi maganda yun. Hindi natin alam kung saan galing yung picture
Baka nagkakatuwaan lang yung pamilya, pero inaangguluhan nila, iskandalo raw, tapos yung mga picture ng kanyang bahay, picture ng kanyang mga kotse, motor at kung ano-ano. Ayan, personal na naman. Delikado yan. Again, pagka yan ay inangguluhan nyo ng masama yang, at galing sa masama yung inyong pinakikita mga di umano ebidensyang yan, cyber libel yan. Kaya paalaala ko lang po doon sa mga desperadong galaw, panic mode na galaw, dahil nabuko yung inyong mga amo sa mga paggastos ng perang hindi malinaw kung saan ginamit. Ngayon itong mga congressman kinatawan ng taong bayan at member ng House of Representatives, kumakatawan sila sa mga Pilipino, pinipersonal nyo. Pwede na kayong kasuhan, pwede kayong balikan. Pasalamat kayo kung daanin sa ganun. Ako naman naniniwala na susunod din sa mga batas ang mga ito. Sige, dagdagan pa ninyo ang inyong pang-iinsulto, paninira sa mga personalidad na kongresista. Dahil sa inyong pagkapikon at desperadong galaw, palagay ko mananagot din kayo. Anong pakialam nyo kung yung tao ay may sariling sasakyan, may magandang relo at damit? Kung kaya naman nila. Pinalalabas nyo na sila ay mayroong ganong kagamitan o gamit dahil sila ay corrupt? Delikado yan. Hindi ho, mahirap pagbasihan yan. Paano kung yung mga yan ay may namana sa kailang pamilya o talagang magandang hanap buhay ng kailang pamilya, kayang-kanya i-justify na bumili ng mamahaling kotse, bumili ng mamahaling mga relos, at saka mga bag o damit na suot nila. Hindi kayo nagiging maingat, bahala kayo. Gusto lang nyo kasing manira, gusto lang nyo makakuha kayo ng maraming views. Pero alam nyo, ako'y matagal na ho sa social media at saka sa media, hindi paraan para makakakuha ka ng maraming views o mga nanonood ay sirain o manira, silipin ang personal na buhay ng isang tao, mapolitiko man o hindi. Kasi napakadelikado niyan. Malamang at mataas ang percentage ng nakakasuhan na personal ang topic. Mataas ang percentage ng nakakasuhan ng lebelo ng namimersonal, lalo na kung mga gamit. Natandaan niyo isang artista, sino ba yun? Si Lee, yung artista, na inakusahan niya yung kasal ni Congressman Bautista yata yun sa Mindanao, na pinalabas niyang maluho daw yung kasalan, baka daw corrupt pera daw ng bayan. Naloko na. Hindi niya alam na yung both families nung pamilyang politiko, yung puro mga bilyonaryo sa Davao, na kayang-kayang bumili ng simbahan, kayang-kayang bumili ng kahit ano, mayaman, o binanatan ng artista, o kinasuhan siya. Hindi pa yata tapos hanggang ngayon. Yan ang sinasabi natin. Pag na-personal kayo, pag property, personal na gamit ang inyong ebidensya, at yan ay inyong pinalabas na masama, delikado. As in delikado. Paalaala lang po. Okay? Maging matalino, maingat sa lahat ng ating ginagawa. Paalaala lang ito. Ngayon, yung mga desperado dyan vlogger ng kampo ng mga Duterte, panic mood na kayo. Ginagamit nyo yung ganyang klase. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang akin naman paalaala lang. Hindi yan makakadagdag ng views para ka sa inyong hanap buhay. Yan ay pwede pang malaking problema nyo kakaharapin pag binalikan kayo nitong mga politikong ito. Please like, subscribe, and follow sa aking mga channel. Hindi naman tayo nagyayabang. Nagbibigay lang tayo ng mga impormasyong pakikinabangan nyo. Magtulungan tayo.